Ayan, ating balikan mga kaibigan, ating pa rin pong pinag-uusapan ngayong gabing ito. And, nasa Zoom na ngayon si Ma'am Jo Villasano. Ma'am Jo, welcome again sa ating program. Gabi ng Misteryo, ma'am. Kumusta ka na? Magandang gabi po. Yun. Ray at sa lahat ng mga guests, nandyan ang inyong mga powerful healers. Yes. At mga nakanonood sa buong mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa harap ko yung mga mystics, hindi mistake. Sabi ni, naalala ko tuloy si Ma'am Jo, si Professor Jimmy, mga mystics, hindi mistake. Ayan, Ma'am Jo, yung tungkol po sa binabanggit po ninyo nung tayo nag-uusap tungkol dun sa cross ba yun? Saan ba ito? Ano ba itong origin nito, Ma'am Jo? Yung binabanggit po ninyo? Opo, yung pinanggalingan po ng ginagamit ng Kristiyano na cross, sign of the cross. Nung 3rd century pa lamang, ginagamit na po ng mga ating ancestors doon sa North Pole para simbolo ng balance ng East, West, North, South at respeto sa 4 na elemento. So ito po ay, itong pinapakita nyo ngayon, binigay po ito sa akin ng isang Yakutian scientist nang nandun ako last year, September 10. At pinaliwanag nga nila na kung saan galing itong ginagamit ng Christian faith na cross. Kaya nakaukit po dyan sa cross na yan yung simbolo ng lahat na elemento, yung apoy, yung tubig, yung lupa, yung hangin. So yan po ang pinanggalingan. Kaya nung 8th century na meron na po tayong faith, ay ginamit nila ito. Karamihan naman po ng mga modern and na mga pinaniniwalaan ay gumamit po ng mga simbolo o mga, kung sabihin natin, na power symbols. O kaya parang mga pang-download sila, Ray, dahil nung araw, nung hindi pa na-invento yung sulat, ang mga ginagamit ay drawing images to present a message. So ito po isa sa mga mensahe na na-create nila, na inadapt naman po ng Christian faith. Sa Christian faith, naging simbolo na po ito ng pagtawag ng enerhiya ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. So ito po ang pinagmulan ng Christian cross. Hindi ho ba ito against sa turo ng simbahan na yung origin ng... Hindi po ito tinuturo ng simbahan at wala po kayong makikita o mababasa tungkol sa origin. Kasi siyempre, sila naman po ang gusto nilang i-protect yung kanilang craft, yung kanilang art. Kaya nung hindi po ako napupunta doon sa north of Russia, sa Yakutia, hindi ko alam na ba galing sa Hindi ba galing sa Jerusalem yung simbolo ng cross? Yun na po yung latest na lamang. Yung Jerusalem naman po ay wala pa yan noong 3rd century. Talaga. Ayan tuloy. 8th century lang po natuto ang katauhan tungkol sa faith. Diba? Noong po yung panahon na gumawa si Abraham, yung father of all religions. Noong 8th century po yun. Ayan, alright, salamat to, Ma'am Jo, tungkol po dyan. Mamaya din, ipapaliwanag din po ninyo, Ma'am Jo, yung tungkol po sa, sa mga symbols of Reiki, bakit powerful. Yes po, gagamitin natin yan. Pero wag natin isa-isento, Mama. Baka sagrado yan. Sagrado ho yan. Mga programa ng enerhiya. Secret. Sa ating pong intention mamaya. Gagamitin po natin yung mga sacred symbols na yan. Ayan. Sabi ni Blue Morphine na nakatutok sa YouTube channel ng DCRH. Hi sir, very interesting po. Yes, very interesting natin pinag-uusapan ngayon, kaya mabibitin po kayo, sigurado ho yan. Si Romy Corpus, magandang gabi po mga kagabi na misteryo. Present po ako, malakas signal po ngayon. Uy, may nakatutok sa ating Yakuza. Ang pangalan niya Yakuza Baluyo. Yakuza, magandang gabi sa iyo. Zenny Lubigas, Jose, magandang gabi po. Si June Perez, ang ating suki dito. Joseph Cabrera, Sir Ray at mga masters, yung swastika.
Oy, di ba panahon niya no, yun ni Hitler ay ginagamit yung swastika. And also yung mga Egyptian ankhs, Iovorus, etc. Ito ho ba'y inintroduce ng mga ancient alien? Sino makakasagot? Mga extraterrestrials ba Malamang Ray. Yes, ma'am, Dr. Joe. Malamang Ray. Bakit Opo, po? dahil tinanong po namin doon sa Yakutia kung sino yung nagbigay ng inspiration ay yung ating mga galactic brothers po. Wala talaga? naman iba na kung ano man natanggap natin ngayon dito sa ating planeta, ay siyempre galing po yun sa kalawakan, inspiration ng kalawakan. At ang North Pole, ay yan ang unang binababaan ng mga inspirations po. Kaya naniniwala ako na lahat ng mga practices natin ay doon ang galing sa Yakutia. At walang religion doon, Ray. Hindi sila nasakop ng religion. Walang Meron religion. lang silang science of life. Science of life. Pero very spiritual yung mga tao. Sila po ang pinaka-spiritual kasi konektado sila sa lahat ng elemento. Sandali, hindi naman kaya... Naintindihan nila kung paano i-balance ang mga elemento. At nung pumunta nga po ako nung September 10, hindi pa panahon para lumabas yung mga kulay na simbolo ng parang blessing sa planeta. Nung nagkaroon kami ng meditation, yung natandaan nyo, si Miss Ala. Miss Ala yung tumawag sa akin. The living gusto ko makita, Maria, yung si Miss Ala. mga kulay. Sabi ko, hindi mo makikita yung mga kulay kasi hindi pa tayo negative 50. Tapos, biniro ko siya. So, sige ka ako, mamayang gabi makikita mo yung liwanag. Lumabas nga yung mga liwanag kahit hindi negative 50. Hanggang ngayon, lumalabas po ang biyayang liwanag sa North Pole. Hindi naman kaya Yakutia na yan, yan yung mismong Agartha na, Ma'am Jo. Malamang po na isa po yan sa kanilang extension na yan. Vortex of energies. At meron akong nabanggit sa inyo na may scientific na pag-aaral ang Russia tungkol sa Agartha. Talaga, yan. Sa bagay, medyo mahabang usapan uli yan, Ma'am Jo. Pero sa maigsing paliwanag, Ma'am, ano yung na-research pong bago about Agartha dyan sa Russia? May existence po yan. Kaya yung mga nada-download po natin ay yung past imprint ng existence nila. Nagkaroon po ng parang conflict ng mga nakatira sa planet Earth. Kaya sila po ay naglaho. Pero yung nada-download daw po natin ngayon ay yung katotohanan na existence nila. Yung imprint, sa etheric imprint po sila. Ayun. Parang sumasang-ayon si Teacher Maharshi. Okay. Yan. Sabi ni Teacher Marcy, tama daw. Tama nga. biglang tama. Alright. Brother Jay, maraming salamat, Ma'am Jo. Mamaya yung Reiki natin. Brother Jay, napag-uusapan na rin natin dito tungkol sa origin of these sacred symbols. And of course, sa ngayon may mga UFO symbols na rin na hanggang ngayon ay nakikita pa rin sa iba't ibang panig ng ating mundo, lalo na yung mga crop circles at iba pa. Brother J, ano ba itong research mo tungkol dito? Ay, yung sa mga crop circles, yung mga crop circles po kasi na yan yung gift sa atin ng mga space brothers natin. So mostly, parang pinapakita nila yung existence nila sa planeta natin. Then during the 2012, 2014, nagbibigay sila ng tips sa kasalukuyang nangyayari sa cosmic event dun sa ating galaxy, which is yun nga yung paglapit ng dwarf star. So mostly na makikita nyo na parang may mga rays patungkol yun sa current event natin dun sa galaxy natin. Pero yung mga crop circles na yan, parang dinidebunk nung iba, no? Sabi, kaya raw gawin ng tao. Pero sa technology kasi ng sa tao kasi is mayroon silang kumbaga hinahawakan nila. Pero sa mga alien kasi is they use gravitational field. So hindi nila yan hinahawakan. So para lang silang nagpiprint dyan sa field. So madalas siyang makikita sa England kasi yan yung medyo malawak na kung saan angkop para magprint ng mga ganyang crop circles. So yung iba ay talagang totoo at yung iba ay kagagawa na lang ng mga gustong mag-debunk.
Ayun, oo. Yeah. Pero actually, dito pinapakita rin ng mga extraterrestrials yung kanilang messages sa atin, no? By doing itong mga crop circles. Opo, meron nga po. Mm-hmm. So far, sa bagay, pero sandali lang. Ngayon, parang napapansin ko, parang dumadalang na yata yung ganito ngayon. Yung mga early 2000s, 2000s, mas madalas noon eh. Opo, yan po yung sinabi ko kanina na during na pagpasok ng planet ni Biro, which is, ayun nga, nagbibigay sila ng tips sa atin sa kasalukuyang nangyayari dun sa galaxy natin, which is hindi tayo aware at hindi nilalabas sa media yung totoong nangyayari. So ang ginagawa nila, using the crop circles, dun sila nagbibigay ng message about what is happening outside our planet at saka sa galaxy. Yun, so yun na yun. Pero kaya during that time, maraming crop circles na didiscover. Unlike ngayon, is halos wala na. Ayun. Sa bagay ngayon, marami na kasi mga channel eh. pwede na silang mag-connect anytime. Di ba, Brother Jay? Nag-evolve. Marami na naman nagko-connect eh, para bang yan, tulad nung yung sikat na channeler, ano pangalan nun? Nagcha-channel kay nawala tuloy sa isip ko. Si Bashar. Yun, si Bashar. Oo. Sino yung pangalan nung nagcha-channel sa kanya? Daryl ba? Pero si Daryl Angka. Daryl, si Angka, no? Pero for the past 30 years, no? Tuloy-tuloy yung channeling ni Daryl Angka. Ako naman, kailan lang naman ako eh. Pero multiple naman. Yes, pwede brother dagdag naman. sa crop circle kasi specific may connection na naramdaman ako diyan nung nakita ko diyan nung mga 2010, 2009. Oo. Ikwento ko lang kasi yung isa ko sa mga astral. Yes. Nakita ko sa parang may pinapakita siya na nakaputi pang white light na nagform ng tao na pang pinaparating niya sa akin nagasal ako, narating ko siya. Siya daw yung isang director na kumokontrol ng mga orbs of light yan eh. Nakikita mo, di ba, may mga video sila. Makikita mo, may yung orb gumagano, libot-libot, tapos magpuporma na siyang perfect circle. Makikita mo yung mga weeds talagang gumagano na bumibend siya. Kailan pa to? Brother naman, kailan? Kailan to? Kailan? Mga bandang 2009, 2010. Ayun, alright. Sige. Time period. Yun, ang niya, yung makikita mo, yung twig niya, parang pinaputok ng pinakulo ng microwaves, alam mo sa microwave oven na mainit na wave. Yes. Yung parang nangyari sa kanya, ganun, yung sa kanya, pumuputok, kaya kumukusa siyang bumeben, hindi siya nababali. Yun ang obserbahan ng mga scientific finding doon sa mga crop circle. Na hindi siya basta-basta kasi pinapakita nila, di ba, mga plankboard daw na pina-flat down. Yung mga debunkers. Dito, dinidebunk nila, mga tao lang dahil ang bibig sa magawa. Hindi ganun yun eh. Kasi perfect circle, hindi mo siya hindi mo siya mapa-plot down ng perfect circle na gamit mo board, mga square board. Hindi eh. It's just too impossible na magawa ng mga plank board eh. So yung talaga nakita ko na yun, na nagpakilala nga, it symbolizes nung di ba meron dating case, nalala nyo pa, di ba? Nung December 21, 2012, it all leads to that eh. Pero yung tatapos ng December 21, 2012, di ba? Yung galactic synchronization, yung sinasabi nilang galactic convergence or something like that. Kasi yun na nga raw yung end of the world eh. 2012. Date sa Mayang calendar. After that, medyo dumalang na siya. Pero nung mga months and years leading to that date of December 21, 2012, madami sila na kahit dito sa US, hindi lang sa UK. Sa UK talaga sikat kasi meron silang strong connection doon, yung Stonehenge eh. Madalas sila doon, yung mga Stonehenge, mga builder doon, yun din yung nagpapadala ng mga itong mga crop circle. So yung matapos na yung December 21, 2012, pang na tayo we are on our own na iba na naman ang rules. Hindi na siya mapapaliwanag ng mga crop circle. So, ibang mode of channeling naman ang inintroduce sa atin ng mga 80s. Siguro, direkta na o telepathic or we'll never know. O siguro, katulad ginagawa mo, kuya Ray, mga ganun na channeling na na siguro pa-pulse yung dating katulad din sa akin during meditation. So, ganun yung ganun yung tipping point
nung Crop Circle, December 21, 2012. Salamat. Actually, during that time, 2012, talaga madalas yung mga ganyan, mga crop circles and other, yung mga UFO sightings during that time. Sabi kasi, end of the world na yun. Hindi naman nila in-specify na yung end of the world, end of the era nung generation na yun, na pumasok tayo sa panibago. Yun yung nasa Mayan calendar. Nasa Mayan calendar. Mayan calendar. Pero end of the calendar cycle pala ng Maya. End of the calendar cycle. Alright, may tanong dito. Ano naman pong ibig sabihin ng flower of life pag ipinakita sa'yo? Do you have anything you can answer about this? Flower of life is depende kung saan mo siya nakita. Actually, it's all about creation, di ba? The flower of life. Oo. So, ang flower of life kasi nire-representa nito na lahat tayo dito sa mundo is connected. So, kayo yung pinagmumulan. Actually, para siyang vibration na speaking of Om, pag nag-o-om tayo, yung vibration siya is parang nagiging flower of life siya. So yun ang ibig sabihin. So it's a reminder to all of us that we are all connected. Yes. Yung lahat ng creation, tao man, plants man, and animals. Universe, yeah. And the earth. Yes, opo. The whole universe. Yun. So yan ang meaning ng flower of life. Yes, Brother Jack. Yeah, I think I saw that flower of life, although I was not aware of that. But when I had a journey, my first journey with Master J, I saw that flower of life in a manner of being a fractal astral image. It was moving. Ano ibinigay sa yung flower of life? Yeah, I saw it in a vision. Yung lotus daw. Lotus, I don't. Kung lotus ang ipinakita. Lotus flower is a represent of a higher or awakening or spiritual. Wisdom. Yeah, wisdom also. And also protection. Yung Om. Ang Om yun pa, universal Om po yun. Sige. So, ginagamit siya na actually matagal na rin tong practice ng Om. No? So, maraming religious din or gumagamit din yan, lalo Hinduism. Sabihin na natin na Anyway, yun nga, Om kasi, yun represent ito, yung vibrations and oneness kung tawagan. Yun, actually, ito yung pinapractice ng mga Hindus and mga Buddhism. Alright. Pero tayo naman sa Katoliko, pwede naman tayo mag-practice niyan. Wala namang initsapera, di ba? Wala namang discrimination sa reliyon, di ba, Brother Jacus? Exactly. Ikaw, sa Gnostic practice ka, but you are a Catholic. I used to be. You used to be. Okay lang. Walang problema doon. Kung sa palagay mo naman kinakailangan mo mag-focus sa yung practice, spiritual practice is okay. As long as ang direct na communication mo ay kay God. Right? Isa lang naman Yes. O di ba? Different parang sa isang monumento, tulad ng monumento sa Caloocan, galing ka ng EDSA, pupunta ka ng monumento. Di ba? Galing ka ng Avenida Rizal, punta ka ng monumento. Yun yung monumento, yung pinaka-God. Di ba? Isa lang ang direction Different religious practices and spiritual practices, pero isa lang ang pupuntahan. Exactly. Alright. Siguro malinaw na yun. Kuya Ray. Yes, pwede magdagdag dyan kay, Go ahead, please. Kay Lord Jesus Christ. Yan. Siya. Diba na meron sa kanyang lost books in the Bible, yung from since age 11 up to na
mag-mature na siya, nangangaka ng ministro. Di ba meron dong those years sa Bible sa Old Testament, sa New Testament. Ang paniwala, Master Jesus Christ, doon sa nag-training, mayroong tale, na doon siya, initiation rite, doon sa loob ng Great Pyramid of Giza. Before, yun yung final initiation rite niya for lahat ng alchemical na ginawa niya, mga himala, magpadami ng isda, turn water into wine, iba-iba pang iba-iba pang manifestation of alchemical transmutation. Siya ang master ng lahat, si Master ang Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga pinag-uusapan natin dito and more, the master of pinag-aaralan niya. Sinusuppress lang yun ng scripture ng religion Sabi ko kasi religion is Ngayon mayroon na i-suppress. Naglalabasan. Ma'am Jo, muli nagbabalik ka, ma'am. Tungkol po sa Reiki symbols, ano ho ba ang dapat na matutuhan na ating mga kababayan tungkol dito? So, kinausap ko po, humingi ako ng permiso doon sa founder, yung nag-download po ng energy medicine na yan na kung tawagin sa Hapon, sa salitang Hapon ay Reiki healing. So, noong 1800s, si medical doctor yan si Dr. Mikao Usui, nagpunta siya kung saan-saang mga ashrams, temples. Gusto niyang sagutin yung tanong ng estudyante niya kung paano napapagaling ni Jesus Christ yung mga tao. Wala siyang naisagot. Wala siyang natanggap na mensahe at ang huli niyang ginawa ay umakyat sa bundok. Bundok ay tinamaan siya diretso o natune siya diretso ng kalawakan o ng Diyos ng mga codes of energies. Kumbaga, simbolo, Ray, na kung paano natin tawagin yung Panginoon. So isa doon sa mga simbolo na yung paikot. Yung paikot po na yon ay parang sinusundan natin yung whirlpool ng energy ng galaxy natin. Kaya ngayon ay pinapahintulutan tayo na gayahin yung paikot na simbolo na yon para tawagin ang energy ni God o ng yung ating sinasabing cosmic wisdom and intelligence of God. So itataas daw po natin ang ating mga kamay na kanan. Alright. Ating kamay at iikot po natin ng tatlo po, Ray. Ikot ng tatlo, paliit ng paliit po ang ikot hanggang sa sentro ng circle. Ayan. 3. Parang nag-drawing po tayo ng tatlong sa circles. Ating kamay ng imaginary galaxy. Yung energy ng galaxy natin. Spiral. Parang ganun. Magmula sa kanan, Ray, pakaliwa. Ayun. Tapos paliit ng paliit hanggang sa gitna. Tatlo po yun na layers. So pwede na pong pagtapatin daw yung ating mga kamay tulad ng ginagawa sa Christian faith, yung mga tips ng ating fingers kung saan merong mga meridian points ng energy or electricity sa katawan para tayo humiling. So hiling tayo na bumaba ngayon ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon, Divine Wisdom, Intelligence, na ito para po ibaba sa lahat ng tao sa mundo sa kapahintulutan ng mga kaluluwa nila. Para tunawin kung anuman po ang hindi mainam na mga programa sa cosmic file, mental, emotional, ethereal at cellular file ng lahat ng tao sa mundo na gustong tumanggap. At lahat po ng hindi mainam na programa. So be it done. Ayun. Ayan po, Ray. Na-bless po ang lahat ng tao.
ang visualize ko dyan, mawala na yung problema sa West Philippine Sea saka sa Ukraine. Tama po. Oo. Tama mawala po. na yung Pwede threats pong kausapin. Threats ng digma. Pwede naman natin gawin ito sa atin on our own. Especially yung sinasabi na magdasal tayo bago tayo matulog. Yes. Di ba? We can visualize na magkaroon ng harmony yung mga lugar na yan, lalo na sa West Philippine Sea, para maiwasan ng anumang problema. Iba kasi excited yata magkaroon ng digmaan eh. Kayo talaga. Akala nyo ganun-ganun lang. Ma'am John, ako maraming salamat po ma'am sa inyo binigay sa amin na oras ngayong gabing ito. Thank you so much. Mayroon ho bang activity po ang AUHAI para po sa ating mga kababayan? Meron po tayong gagawin na collective cosmic seeding ray sa June 29. 3 o'clock po yun, bibigay natin ang ating Zoom link para magsama-sama po ang ating intensyon, ang ating kaisipan para sa kapayapaan ng buong mundo at kalusugan ng mga tao sa buong mundo po. Ayan. Thank you so much, Ma'am Jo. This will be on June 29. That will be on next Saturday na, no? Sorry, pardon. 30 pala. 30, ma'am. So that's 30, Sunday po pala. Sunday, 3 p.m. June 30. June 30 po. Yeah. Thank you so much, Ma'am Jo. And Jay, maraming salamat sa iyo sa ibinahagi mo about crop circles and UFO symbols, and maybe some other time mapag-usapan uli natin yan para sa mas malalim na talakayan. Jay, salamat. Salamat din po. Thank you so much. Brother Norman, thank you uli sa iyo. Kuya Ray, anytime the pleasure is mine, Kuya Ray, basta ikaw sa itataas ang frequency ng mga kababayan natin sa Pilipinas. So, gusto nila cosmic frequency. Tatalakayin natin yan sa as detail as we can, Kuya Ray. Yung mga dumating dito, nagwe-wave din sa iyo, Brother Norman. Nakikita ni Brother Jay. Brother Jay, ha? Salamat. Thank you. Ilan ba yung nagdating ang Brother Jay? Marami rin eh. Mga nasa 8. Ganun. Wow! Kaya pala lakas yung energy. Thank you so much, Brother Jay, sa iyong presensya ngayong gabing ito. Maraming salamat po kay Dr. Joe, kay Brother Norman, sa lahat ng nanonood at sa mga nakasama ko po dito. Thank you so much. Christos, thank you sa iyo. Hanggang sa muli. Thank you rin po, Sir Ray, sa pag-invite ulit, and then sa mga other guests, and then sa mga nanood po. Maraming salamat po. At sa mga bisita rin natin na hindi mo nakikita. Yeah. Brother Jacus, thank you again sa iyo. And yes, Kuya. Thank you again sa susunod ulit. Salamat po. Marami pa tayo hindi na-discuss. Mabitin talaga tayo sa mas malalim na talakayan uli natin yan. Salamat din sa mga nag-join sa meeting. Tungkol sa cosmology, right? Yes. Tsaka yung Philosopher's Stone. Nga pala. Yeah, we forgot. It's a symbol too. So sabi nila, totoo ba yun? Yan, ibibitin namin kanya tungkol sa Philosopher's Stone. Maybe some other time mapag-usapan uli natin yan. Ano pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Maraming salamat po sa mga nakagapay po sa ating programa. Thank you po. Hanggang sa muli,